Bakit kaya kahit todo trabaho ka, parang walang nangyayari sa buhay mo? Parang kahit puro overtime ka, kahit tipid ka ng tipid, kahit may side hustle ka, laging kulang pa rin ang pera mo. Baka kasi hindi lang sa trabaho o kita ang problema, baka nasa mga maling habits nating mga Pinoy. Maraming habits ang akala natin normal lang, pero yun pala ang dahilan kung bakit hindi tayo umaangat sa buhay. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang 10 bagay na dapat mong tigilan kung ayaw mong manatiling mahirap. Hindi ito tungkol sa magic formula o instant na pagyaman. Ito ay tungkol sa totoong habits na kapag hindi mo binago, ikaw din ang magsasuffer habang tumatanda ka. Kaya makinig ka hanggang dulo dahil baka may ginagawa ka dito nang hindi mo namamalayan. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Una, itigil ang bahala na bukas mentality. Isa sa pinaka-common na ugali ng mga Pinoy ay yung palaging bahala na bukas. Sweldo ngayon, gastos agad, bukas ay nakatunganga. Kung may utang, bukas na lang daw babayaran. Kung may pera, bukas na lang mag-iipon. Ang problema, dumadating ang bukas nang wala ka pa ring nagagawa. Ang ugaling ito ang dahilan kung bakit maraming Pinoy na kahit kumikita ng maayos ay walang ipon at laging kapos. Kasi kung gusto mong makaahon, kailangan mong baguhin ang mindset na ito. Huwag mo iasa sa bahala na si Batman. Ang dapat na diskarte ay may plano ka at mag-take action ngayon. Tandaan mo na walang kinalaman si Batman sa sweldo mo. Ang pangalawa, huwag umasa sa utang para mabuhay. Maraming Pinoy ang nagiging dependent sa utang. Kung kulang ang budget, credit card muna. Kung may kailangan, utang kay kumare o sa lending. Minsan pa nga, ginagamit ang utang para sa luho gaya ng bagong cellphone, gadget o travel. Ang resulta, buwan-buwan, halos kalahati ng kita mo napupunta sa bayad utang. Hindi ka yayaman kung puro utang ang puhunan mo. Hindi rin totoo na normal lang ang may utang. May utang na productive tulad ng business loan at may utang na destructive tulad ng pang-shopping. Kung gusto mong makaahon, tigilan mo ang pagiging alipin ng utang. Matuto kang gumastos base sa ano lang ang kaya mo at hindi sa magkano ang kaya ng credit limit mo. Ang pangatlo, itigil ang pagpapakitang tao o living beyond your means. Sino dito ang guilty na bumibili ng mga branded shoes, latest iPhone o mahal na bag kahit hindi naman kaya? Marami sa atin ang nahuhulog sa trap ng porma muna mentality. Ang priority kasi nila ay kailangan presentable sa social media at kailangan makisabay sa uso. Pero ang totoo, habang nagpo-post ka ng bagong gadget, unti-unti namang nauubos ang savings mo at nalulubog ka sa utang. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga likes at comments ng ibang tao. Ang tunay na mayaman, tahimik lang gumagalaw. Ang tunay na financial success ay hindi nakikita sa labas kundi sa laman ng bulsa at bank account mo. Ang pang-apat, itigil ang mentalidad na maghihintay ng swerte. Ang daming Pinoy na umaasa sa loto, raffle o baka biglang may blessing na dumating. Oo, minsan nakaka-excite ang tumaya, pero kung umaasa ka lang sa swerte, lilipas lang ang buhay mo kakahintay sa swerte na di naman para sa iyo. Ang tunay na yaman, hindi nakukuha sa tsamba lang, kundi sa diskarte, tiyaga at tamang desisyon. Kung gusto mong umangat ang buhay mo, huwag mong hintayin ang swerte. Gumawa ka ng plano, mag-invest, mag-ipon at maghanap ng dagdag na income. Mas reliable pa ang sipag at disiplina kaysa sa paghihintay ng milagro. Ang panglima, itigil ang palaging ako ang bahala sa lahat mentality. Maraming Pinoy breadwinner ang nahuhulog sa trap na sila na lang palagi ang bahala sa lahat. Tuition fee ng kapatid, panggamot ni nanay, utang ng kamag-anak, sagot mo lahat. Oo, mabuti ang tumulong, pero kung ikaw mismo ang nalulunod sa responsibilidad, paano ka makakaipon para sa sarili mong future? Ang dapat mong gawin, matutong magbigay ng limit sa pagtulong. Hindi ka bangko, lalong hindi ka mayaman. Hindi mo rin trabaho na sagutin ang lahat ng gastos ng buong pamilya mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang naipapakita sa pagbibigay, kundi pagtuturo rin ng disiplina at paggawa ng paraan para makatulong sa mga gastusin. Ang pang-anim, itigil ang ayoko niyan, ang hirap mentality. Alam mo yung tipong may oportunidad na mag-business o mag-invest, pero ang sagot agad ay naku, mahirap yan, o kaya naman baka malugi lang. Kaya tuloy walang nasisimulan. Ang problema, kung lagi mong tinatanggihan ang mahirap, mananatili kang stuck sa madali pero walang progress. At ano yung madali? Ang magtrabaho,
maghintay ng sweldo at maghintay ng swerte. Tandaan na ang tunay na pag-asenso nagsisimula sa hirap. Hirap na pansamantala lang sa simula habang ang resulta ay pangmatagalan. Kung hindi ka willing maghirap ngayon, huwag ka ring umasang giginhawa ang kinabukasan mo. Ang pangpito, itigil ang sobrang pagkonsumo ng alak, bisyo at luho. Marami sa atin ang may kakayahang mag-ipon pero nauubos sa mga bisyo at luho. Araw-araw yosi, halos lingguhan ang inuman at halos buwan-buwan may bagong binibili para lang makasabay sa uso. Kapag pinag-add mo lahat ng gastos na yan sa loob ng isang taon, baka sapat na sana para makapag-umpisa ng maliit na negosyo o makapag-invest. Hindi masama ang mag-relax o mag-reward sa sarili paminsan-minsan. Pero kung sobra na at nawawala na ang kontrol, yun ang makakasira sa future mo. Tandaan, ang tunay na ginhawa hindi nakikita sa bote ng alak o sa bagong sapatos. Nasa pagkakaroon ito ng financial stability at peace of mind na hindi mabibili ng kahit anong luho. Ang pangwalo, itigil ang pagiging tamad sa pag-aaral ng bagong skills. May kasabihan na kung ano ang alam mo, yun ang puhunan mo. Kaya kung konti lang ang skills mo, limitado rin ang income mo. Maraming Pinoy ang kontento sa isang trabaho at hindi na nag-aaral ng bago. Ang resulta, stuck sa parehong sahod kahit taon na ang lumipas. Kung ayaw mong maging mahirap, mag-invest ka sa sarili mo. Matuto ng bagong skills tulad ng digital marketing, freelancing, o kahit simpleng financial literacy. Sa panahon ngayon, ang knowledge ay parang gold mine. Ang advantage ng dagdag kaalaman hindi mawawala sa iyo kahit saan ka mapunta. Ang pangsyam, itigil ang sobrang pagrereklamo. Maraming tao ang expert sa pagrereklamo. Maliit sweldo ko. Swerte si ganito kasi mayaman. Buti pa sila. Pero habang nagrereklamo ka, yung iba naman ay gumagawa na ng paraan para umasenso. Ang reklamo ay hindi nakakapagbigay ng dagdag income, kundi nakakadagdag lang ng stress. Kung gusto mong makaahon, itigil ang pagko-compare ng buhay mo sa iba. Lahat tayo may kanya-kanyang timeline. Mas mabuting gamitin mo ang oras sa paghanap ng solusyon kaysa sa pagrereklamo. Ang pangsampu, itigil ang saka na lang pagdating sa pag-iipon at pag-i-invest. Ito na ang pinakamalupit na trap ng maraming Pinoy. Lagi nilang sinasabi, saka na lang ako mag-iipon kapag lumaki na ang sweldo ko. O saka na ako mag-i-invest kapag wala na akong gastos. Pero alam mo, darating ang araw na mas malaki ang gastos mo ngayon kaysa noon dahil na rin sa dadami na ang magiging priorities mo sa buhay. Kaya kung hihintayin mo pa ang perfect timing, baka abutin ka ng retirement na wala kang naipon. Ang sikreto, kahit maliit lang, magsimula ka na ngayon. Kahit 50 piso a day, pag consistent ka, dadami din ang ipon mo. Hindi importante kung magkano ang kaya mong simulan, ang mahalaga nagsimula ka. So ayan, narinig mo na ang 10 bagay na dapat mong itigil kung ayaw mong maging mahirap habang buhay. Ang pag-asenso sa buhay hindi nagsisimula sa laki ng sweldo, kundi sa tamang disiplina at mindset. Kung gusto mong umangat, tigilan mo ang mga ugaling humihila sa iyo pababa at simulan mo ang mga hakbang na magtutulak sa iyo pataas. Huwag mong hintayin na may dumating na milagro bago ka kumilos. Tandaan, ang pera ay kayang kitain ulit, pero ang oras na sinayang mo ay hindi na maibabalik pa. Kaya habang maaga pa, ayusin mo na ang mga maling habits mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ito para mas marami pang Pinoy para matutong umiwas sa mga bagay na nagpapahirap sa kanila. Tandaan, ang goal natin ay hindi lang basta mabuhay, kundi umangat at magkaroon ng magandang buhay. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.